Ako nga pala si Nazareth o Bustalino o maaari niyo akong tawaging Binibining Nazareth. At ang mga pala si Natasha Magtipid o maaari niyo akong tawaging Binibining Natasha. Magandang araw mga bata. Ngayon, handa na ba kayo sa ating panibagong leksyon o talakayan sa araw na ito? Okay, mahusay naman kung ganun. Narito ang mga layunin na kinakailangan nating makamit pagkatapos ng ating leksyon o diskusyon sa araw na ito. Una, nagkikilala ang iba't ibang uri ng recyclable materials at ang tamang hakbang sa pagbuo ng isang proyekto. Ikalawa, nakabubuo ng isang bagay na gawa mula sa recycled materials. At ang panghuli, na ipapamalas ang kasiyahan at pagmamalaki sa sariling gawa na maaaring pagkakakitaan. Ang pag-uusapan sa araw na ito ay patungkol sa recycling. Pamilyar ba ang lahat sa recycling? O nakakagawa na ba kayo ng mga bagay na nabula o ginawa mula sa recyclable materials? Okay, kung ganon, ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang recycling. Una, ano nga ba ang ibig sabihin ng recycling? Ang recycling, ito ang proseso ng pagkuha ng magamit o materyales na maaaring itapon at muling paggamit sa mga ito upang makagawa ng isang unang bagong produkto. Bakit nga ba mahalaga ang pagre-recycle? Sa tingin niyo, bakit nga ba mahalaga ang pagre-recycle? Okay, mahusay. Mahalaga ang pagre-recycle sapagkat ito ang paraan upang mabawasan ang mga basura na nakikita natin sa mga paligid, makatipid sa ating likas na yaman, at mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran. Ganoon kahalaga ang pagre-recycle. Kaya, bawat isa kinakailangan na matutunan natin ang pagre-recycle. Magandang araw mga bata! Ngayon at tapos na tayo sa diskusyon kung ano ang recycling. Ngayon, ibibigay ko naman sa inyo ang mga ilang halimbawa ng recyclable materials. Una, lata. Alam niyo ba na ang lata ay maaari itong gawing pen holder, akansya, flower vase, o kaya naman gawing taniman ng mga halaman lalo kung walang lugar na mapagtataniman. Pangalawa, karton o kahon. Maaari itong gawing mga lalagyan ng damit, proyekto sa paaralan, o kaya naman mga laruan ng mga bata. Pangatlo, tansa ng mga soft drinks. Maaaring gawing punasan ng paa o kaya namang musical instrument tulad ng tambourine o kaya laruang pambata. Pang-apat, candy wrapper. Maaari gawing itong mga bulaklak o kaya naman gupit-gupitin ang mga ito para makagawa ng mga throw pillows at iba pang mga palamuti. Palima, plastic at glass bottles. Ang mga plastic bottles ay maaaring gawing parol, bulaklak, vase, lalagyan, at iba pa. Ang mga glass bottles naman ay maaaring gawing baso o flower vase. Panghuli ay kahoy. Ang mga lumang kahoy ay maaaring gawing upuan, mesa o dekorasyon, habang ang mga maliliit na tira ay ginagawang chipboard. Narito ang mga halimbawa ng mga kagamitang nagawa mula sa recycled materials. Sa puntong ito, sisimulan na natin ang paggawa ng isang produkto na mula sa recycled materials. Narito ang mga materials na ating gagamitin. Una, kinakailangan na meron tayong isang malinis na container para sa ating gagawin na recycle pack. Pangalawa, may gunting, cutter, pen or lapis, glue gun, at panghuli naman ay ang acrylic color. Una, kinakailangan natin na markahan ng itong malinis na container para alam natin kung saan natin ito bubukitin. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paggupit. Pero,
Wala po sa feedlots. Ano siya ba? Ngayon na natapos na natin ang produktong diyaring gawa sa recycled materials, bibigyan muna natin ating mga sarili na magaling lang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing, galing, galing! Ngayon, sa puntong ito, meron akong isang katanungan. Ano ang pinakamahalagang natutunan ninyo sa ating gawain ngayong araw? Mahusay mga bata! Kinakailangan natin na matutunan na ang recycling ay hindi lang basta paggamit muli ng basura, ito ay paraan ng pagiging malikhain, mapamaraan at responsable. At higit sa lahat, nagbibigay ito ng kasiyahan at pagmamalaki sa sariling gawa. Ngayon at alam niyo na kung paano gumawa ng isang produkto na gawa sa recycled materials, nais kong gumawa kayo ng sarili ninyong produkto o proyekto at maaari niyo ito ipasa at ipresenta sa susunod nating pagkikita at yun lamang. Maraming salamat at paalam mga bata! Hanggang sa susunod natin na pagkikita!